Dominant Protector. Credit to the author. 4,271-4.3K. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Kailangang ibaba ng isa ang kanilang ulo kapag nasa ilalim sila ng bubong ng ibang tao. Sa paghahambing ng kanilang lakas, kung talagang lumaban sila, tiyak na siya ang dehado. Umaasa na lang si Darren na ang dalawang nasa harapan niya ay hindi masyadong mabubusog. Titiisin niya ang sakit at magbabayad siya ng kaunting halaga, umaasa na makakaligtas siya sa kalamidad na ito. Bingi ka ba? O may mali sa utak niya? Sabi ko magstay ka, di mo ba narinig? Nagpout at nagmura ang ibang lalaking naka-green. Narinig ko nga, pero ano ang gusto mong iwan? Pakisabi sa akin. Namula ang mukha ni Darren, at naipagpatuloy lamang niya ang pagtatanong sa mahinang boses. Ito ay sapat na upang mawalan ng pera at maiwasan ang sakuna, ngunit kung ang kabilang partido ay nagsabi na, iwanan ng tao sa likod, kung gayon ngayon ay isang kalamidad. Iwanan ng bituin na ink milk at lahat ng mahahalagang bagay sa iyong katawan. Naihinip na iwinagayway ng lalaking naka-green ang kanyang kamay at bumaling sa ibang lalaking naka-green, hehe, matandang kaibigan, pareho pa rin ang mga dating patakaran. Bawat isa sa inyo ay pipili ng 3 at tingnan kung sino ang makakakuha ng mas maraming samsam. Kapag nanalo ako, ang clan mo ang mananagot sa pagdadala ng pagkain at tsaa sa clan ko sa mga susunod na araw, haha. Sa tingin mo matatalo ako sayo? Grabing biro. Sakto lagi ang mata ko, kahit 10 kayo hindi ko kapareha. Tumawa ang ibang lalaking naka-green at itinuro sina Darren, Leslie, at Tudor, ikaw, at ikaw, kayong 3 lang ang akin. F***, matandang kaibigan, hindi ka masyadong partikular. Pinipili mo ang mas malakas. Ang lalaking nakasuot ng berdeng damit ay balisa, ngunit wala siyang pagpipilian. Itinuro niya si Leslie, Darren at Tudor at inaliw ang sarili, huwag masyadong masiyahan sa iyong sarili. Ang pagiging malakas ay hindi nangangahulugan na ikaw ay maswerte. Ang ilan sa mga maliliit na lalaki ay maaaring hindi ganoon kalakas, ngunit mayroon silang magagandang bagay na nakatago sa kanila. Habang nagsasalita ang dalawang lalaking naka-green, hindi nila alam kung sinadya ba iyon o hindi, ngunit talagang hindi nila kasama sina Terence at Minerva ng sabay-sabay, dahilan para medyo natarante silang dalawa. Narealize kaya nilang dalawa na wala sa kanila ni Minerva ang Star Ink Milk. At saka nakita nila na ang kanilang lakas ay nasa ilalim ng lahat, kaya hindi sila nag-abala na bigyang pansin siya. At saka, sino ang 2 taong ito? Habang nakikinig si Terence sa usapan, mas pamilyar ang tunog nito. Mayroong hindi bababa sa 60% na pagkakataon na nakita niya sila noon, ngunit hindi niya lubos na mailagay ang kanyang daliri dito. Si Terence ay nalilito, ngunit si Darren at ang iba pa ay talagang nanlumo. Sa wakas ay nakuha na nila ang Star Ink Milk na pinapangarap nila, at wala pa silang oras para maging masaya, ngunit ang 2 taong ito ay lumabas nang wala sa oras at pinuntirya sila. Ano ba ang nangyayari? Iwan mo na ang bituing ink milk at lahat ng mahahalagang bagay. Kayong 2, hindi ba medyo unfair ito? Pagkatapos ng lahat, si Darren ay isang master ng Nascent Soul Stage. Bagamat medyo natatakot siya sa 2 lalaking nakaberde ay hindi siya naglakas loob na magsalita ng kahit ano. Ang Star Ink Milk ay kinuha sa lugar na ito. Wala kaming masasabi kung gusto mong itago namin ito, ngunit ang iba pang mga bagay ay sa amin lahat. Hindi mo ba kami ninanakawan? Daylight robbery. Di ba sabi ko nangungulekta lang tayo ng toll? Sa tingin mo ba pwede mong bisitahin ng libre ang Auduo Cultivation City ng ating Spirit Beast Clan, isang sikat na scenic area? Kakaibang tumawa ang isa sa mga lalaking naka-green. Scenic spot. Nagkatinginan si Darren at ang iba pa. Nanlumo sila kaya gusto nilang samuka ng dugo. Patay ang lugar na ito. Maliban sa 2 tulisang nasa harapan nila, wala ni isa mang buhay. Kung hindi dahil sa bituing ink milk, sino ang pupunta sa lugar na ito para maghanap ng gulo? Isang sikat na magagandang lugar. Tama, nakakita ka na ba ng teleportation array na magagamit mo ng walang bayad?
Kahit anong mangyari, may toll sa kalsada, di ba? Dagdag pa ng isa pang lalaking nakaberdeng damit na may kakaibang ngiti. Kumaibot ang sulok ng bibig ni Darren, at hindi siya nakaimik sa mahabang panahon. Ang lahat ng mahahalagang bagay sa kanyang katawan ay kinuha, at ito ay itinuturing na bayad sa kalsada. Paano kung ito ay isang pagnanakaw? Talagang matuwid ang sinabi niya. Naging tuso na ba ngayon ang mga espiritong hayop? What's wrong? Kung ayaw mo talagang iabot, okay lang. Pwede ka nang bumalik at ituloy ang paglalaro, huwag kang manatili dito at mag-aksaya ng oras. Nagsimulang mawala ng pasensya ang mga ekspresyon ng dalawang lalaking naka-green. Sina Leslie, Tudor, at ang iba pa ay lumingon lahat kay Darren. Hindi sila makapagpasya sa kanilang sarili. Bahala na si Darren. Gayunpaman, kahit na ano, hindi lamang nila kailangang ibigay ang Star Ink Milk, ngunit kailangan din nilang ibigay ang lahat ng kanilang mahahalagang bagay. Kahit sino ay mamamatay sa depresyon kapag nangyari ito sa kanila. Hindi masaya ang lahat, at natural na hindi rin masaya si Darren. Agad siyang tumalikod at umalis. Dahil sinabi iyon ng kabilang partido, kahit isang bagay lang ang tiyak. Ang kabilang partido ay hindi madaling gumawa ng hakbang. Ito ang tanging mabuting balita sa sandaling ito. Si Leslie at ang iba ay natigilan, ngunit sinundan nila si Darren sa pintuan. Ang kanilang mga puso ay napuno ng pagkabalisa. Ayon sa sinabi ng dalawang lalaking naka-green, kung patuloy nilang tuklasin ang mga guho, hindi sila tatanungin. Gayunpaman, ang problema ay na ito ay walang silbi. Kahit na nakakita sila ng mas maraming kayamanan sa mga guho, hindi nila ito mailabas. Dahil kung gusto niyang lumabas, lahat ng kayamanan sa kanya ay kukunin ng dalawang lalaking naka-green. Walang maiiwan kahit isang bagay. Ito ay isang purong pag-aaksaya ng oras, at ang mas maraming nakuha niya, mas masakit ito. Walang paraan na hindi maiisip ni Darren ang gayong halatang problema. Biglang kumirot ang puso ni Terence, maaaring gusto ng taong ito na umalis sa ibang landas. O sige, nakalimutan kong ipaalala sa inyo. Sa pagkakataong ito, biglang nagsalita ang nakaberdeng lalaki sa likod niya. Nagulat ang lahat, iniisip na magbabago na naman ang isip ng kabilang partido. Isa-isa silang lumingon sa dalawang lalaking naka-green na may pangamba na ekspresyon. Isa lang ang paraan para makaalis dito, at iyon ay ang paggamit sa teleportation array na ito. Lahat ng iba pang labasan ay na-seal off, kasama na ang Moon Shadow Array. Ngayon, maaari ka lang pumasok, hindi umalis. Ang lalaking nakasuot ng berdeng damit ay may mapanuksong hitsura sa kanyang mukha habang siya ay tumawa ng masama, hindi sa banggitin na hindi mo mahahanap ang lunar doline sa isang espiritu, dapat kang magkaroon ng isang gown anino ng espiritu. Meron ka ba? Bumagsak ang mukha ni Darren. Ito ay tulad ng nahulaan ni Terence, talagang gusto niyang umalis sa pamamagitan ng pagbuo ng anino ng buwan. Kahit na hindi niya alam kung paano basagin ang Pormasayon, pinag-aralan niya ang pagbuo ng anino ng buwan noon. Baka may clues siya. Bagamat ito ay mas mahirap kaysa sa paggamit ng teleportation array, hindi siya kailangang dambong ng ganito. Isa pa, marami pa siyang oras. Gayunpaman, ang casual na salita ng lalaking nakaberdeng damit ay nabasag ang kanyang magandang pantasya. 4,272. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong subukan. Kung maaari kang makaalis dito, kung gayon ang iyong kakayahan. Hindi ka namin pipigilan. Tumawa ang lalaking naka-green. Sa pagkakataong ito, si Darren ay ganap na walang magawa. Mula sa walang takot na saloobin ng kabilang partido, maaari niyang husgahan na hindi ito dapat maging isang kasinungalingan. Bukod dito, noong sinabi sa kanya ng Spirit Beast na si Deacon noon, partikular niyang inutusan siyang umalis sa pamamagitan ng teleportation array. Gayunpaman, hindi kailanman sinabi ng kabilang partido na may mga taong haarang sa kalsada at magnanakaw sa kanila kapag umalis sila. Kung katamtaman lang ang lakas nila, ayos lang. Ngunit ang dalawa sa harap nila ay orihinal na mga sanggol na entablado na mga espiritong hayop sa anyo ng tao. Walang paraan na matatalo nila sila. Kayo. Galit na galit si Darren, ngunit hindi siya nang ahas na maging pagalit sa huli. Walang magawa, naihagis lang niya ang backpack sa kanyang likod at inilabas ang Star Ink Milk sa kanyang mga braso.
Walang handang mag-abot ng kayamanan tulad ng bituing ink milk, ngunit ano pa ang magagawa nila? Pwede ba talaga silang mamatay dito? Naabot ni Darren ang kanyang kasalukuyang antas hindi dahil siya ay isang taong pinahahalagahan ang pera sa kanyang buhay. Matapos pag-isipang mabuti, single pa rin siya. Anyway, wala siyang kalaban-laban sa kanya, kaya hindi na kailangang magpumiglas at lumaban. Hindi lamang ito magiging walang silbi, ngunit maaari pa siyang mamatay sa walang kabuluhan. Bakit mag-abala? Hindi man lang nagulat ang lalaking naka-green. Marami na siyang nakitang eksperto sa tao. Karaniwan, lahat sila ay nangingibabaw at mukhang mayabang, ngunit sa kritikal na sandali na ito, kadalasan ay mas mataktika sila kaysa sa iba at pinahahalagahan ang kanilang buhay ng higit sa sinuman. Kinuha ng isa sa kanila ang bag ni Darren at tiningnan ito. Matapos halos tansyahin ang halaga nito, inihagis niya ito sa gilid. Gayunpaman, nang kunin niya ang maliit na bote ng Spirit Jade na naglalaman ng Star Ink Milk, bigla siyang napabulala sa pagkagulat. Hey, you're quite an interesting person. Para linlangin ang mga underlings mo, gagamit ka pa ng ganyang kaliit na trick. Sok. Napakunot ng noo ang lalaking nakasuot ng berdeng damit. Pagkatapos, parang gusto niyang makita ng malinaw ng lahat, inilabas niya sa gilid ang isang kahon na gawa sa espiritong jade. Gayunpaman, mas malaki ito kaysa sa maliliit na bote ng Spirit Jade na mayroon sila. Nataranta ang lahat, ngunit nang makita nilang ibinuhos ng lalaking nakaberde ang Star Ink Milk sa kahon, naging kakaiba ang kanilang mga ekspresyon. Nang muli silang tumingin kay Darren, malinaw na mas komplikado ang kanilang mga mata. Sa dami, ang Spirit Jade box na inilabas ng lalaking nakasuot ng berde ay hindi bababa sa 10 beses na mas malaki kaysa sa maliit na bote ng Spirit Jade ni Darren. Gayunpaman, ang Star Ink Milk na ibinuhos mula sa maliit na bote ng Spirit Jade ay napuno ang buong Spirit Jade box. Kung hindi nila ito nakita ng sarili nilang mga mata, walang maniniwala. Kahit ngayon, walang nang-ahas na paniwalaan ang sarili nilang mga mata. Paano ito magiging posible? Kung sinabing ang mga taong naruroon ay pawang mga ordinaryong tao, ang pagiging lokohin at lokohin ng ganito ay katanggap-tanggap pa rin, ngunit lahat sila ay marangal na Jiedan Stage Masters, ngunit sila ay nalinlang pa rin na parang mga tanga, at sa proseso, walang duda, ito ay medyo hindi maipaliwanag. Masasabi lamang na bagamat isa lamang itong maliit na pakulo, walang kamali-mali ang pakulo ni Darren. Hehe. Sa unang tingin, wala namang espesyal dito. Isang maliit na Spirit Jade bottle lang na mabibili kahit saan. I didn't expect it to be so exquisitely constructed that there's a universe inside. If I'm not wrong, there must be at least a few formations added. Sok, malaki ang gastos. Ang lalaking nakaberde ay nagpakita ng hitsura ng paghamak, habang sadyang sinasabi sa lahat ang nakatagong misteryo. Nag-init ang mukha ni Darren. Mabuti kung hindi na-expose ang trick na ito, pero ngayon ay na-expose na ito sa harap ng napakaraming underlings. Siya ay nasa isang mahirap na posisyon. Gaya ng inaasahan, ang iba sa mga tao ay hindi na tumingin kay Darren ng may paggalang at paghanga. Bago ito, ang dahilan kung bakit nakuha ni Darren ang tiwala ng lahat ay hindi lamang dahil sa kanyang lakas at katayuan, kundi dahil din sa kanyang dominanteng personalidad. Ang isa pang mahalagang punto ay na siya ay dumaan sa hirap at ginhawa sa lahat. Halimbawa, sa paglalakbay na ito sa mga guho, malinaw na nag-ambag si Darren, at lahat ay nag-ambag lamang ng kaunti sa pagsira sa Moon Shadow Array. Nang uminom sila ng Star Ink Milk, kahit na humiling si Darren na kumuha ng kalahati, walang sino man ang tutol. Gayunpaman, siya ay gumawa ng inisyatiba tulad ng iba at kumuha lamang ng isang maliit na bote. Ito ay napakabihirang. Ang puso ng mga tao ay gawa sa laman. Napakabukas at patas ni Darren sa pagharap sa mga bagay-bagay, kaya nadama ng lahat na siya ay maaasahan at magtatrabaho para sa kanya. Gayunpaman, walang sino man ang mag-aakalang ang bukas at nakataas na pag-uugali ni Darren ay isang banal na gawa lamang. Talagang ginawa niya ang gayong panlilinlang sa ilalim ng kanilang mga mata. Sa isang iglap, ang imaheng itinayo ni Darren sa puso ng lahat sa mahabang panahon ay gumuho ng mahulog ang bote ng espiritong jade sa kamay ng lalaking nakasuot ng berdeng damit.
Kung ikukumpara sa iba, si Terence at Minerva ay nakatingin kay Darren ng may galit. Si Leslie, Tudor, at ang iba pa ay niloko lamang ni Darren. At least nakakuha sila ng tigisang maliit na bote ng Star Ink milk, kaya hindi gaanong natalo. Tanging sina Terence at Minerva lamang ang tunay na biktima. Hindi nakapagtataka na naramdaman ni Terence na masyadong mabagal si Darren nang siya ang unang kumuha ng Star Ink milk. Hindi ito dapat magtagal kung ito ay isang maliit na bote lamang. Naisip ni Terence na nasa sabik lang si Darren ito ang pambihirang Star Ink milk, pagkatapos ng lahat at kailangan niyang mag-ingat kapag pinupunan ito. Ngayong naisip na niya ito, bakit naubos ang Star Ink milk noong turn na nila ni Minerva? Malinaw na ito ang plano ni Darren. Pagkaraan ng mahabang panahon, matagal na dapat nakalkulahin ni Darren ang stock ng Star Ink milk. Pagkatapos mag-iwan ng isang maliit na bote para sa bawat isa sa kanyang mga tauhan, ang natitirang bahagi ng Star Ink milk ay mapupunta sa kanyang sariling bote, kaya kapag sina Terence at Minerva na, natural na walang natira. Talagang hindi ito nagkataon. Mula sa umpisa hanggang sa huli, si Darren ay naghukay ng butas para tumalon sina Terence at Minerva, at sa huli, wala man lang siyang sinabi tungkol dito. Sinabi pa niya na mabait siyang tao. Kung hindi dahil sa dalawang lalaking naka-green, inatake na ni Terence at Minerva si Darren. 4,273. Kung palihim silang gumawa ng firecore na totoong Chi Super Bomb at natigilan muna siya, paano pa rin magiging kalaban ni Terence at Minerva ang iba? At sa sandaling ito, handa ba talaga ang iba na ipagsapalaran ang kanilang buhay para sa kanya? Makatarungan na sa kanya na hindi ito umahan sa kanya. Alam niyang niloko siya, at sa personalidad ni Terence, walang paraan na hahayaan niya ito. Palibhasa'y napapalibutan ng mga tingin ng lahat, kahit na sa katalinuhan ni Darren, ang kanyang mukha ay hindi maiwasang maging berde at lila. Ibinaba niya ang ulo at hindi naglakas loob na tingnan ang ekspresyon ng lahat. Gayunpaman, hindi siya pinabayaan ng lalaking nakaberde ng ganoon na lamang. Matapos mapanood ang palabas na may mapanuksong ekspresyon, bigla siyang sumigaw, at ang spiritual jade card. Bilasan mo, ilabas mo. Ano? Gusto mo rin ng spiritual jade card? Walang pakialam si Darren sa kanyang kahihiyan at galit habang gulat na tanong niya. Kalokohan, I see that you're quite good to fool people with your tricks. Bakit hindi gumagana ng maayos ang utak mo sa mga oras na ito? Sabi ko ibigay mo lahat ng mahahalagang gamit mo. Don't tell me your spirit jade card is worthless. Sinulyapan siya ng lalaking nakaberdeng damit at sinabing. Hindi nakaimik si Darren. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, inilabas niya ang spiritual jade card. Sa anumang kaso, ang spiritual jade card ay may array ng verification. Maliban sa sarili niyang tunay na chi, walang ibang makakagamit nito, lalo pat maglipat ng isang piraso ng espiritual na jade mula dito. Kung nawala ang espiritual na jade card na ito, maaari siyang bumalik at kumuha ng bago kasama ang kanyang mga koneksyon. Gayunpaman, bago magdiwang si Darren, ang lalaki sa susunod na galaw ni Green ay muling kumaibot ang kanyang mga mata. Ang kanina pang pangit niyang ekspresyon ay napalitan ng pagkasabik. Be more self-conscious and hurry up. You can't miss out on a single piece of spiritual jade. Kung hindi, hindi ko na kailangang sabihin kung ano ang mangyayari sa iyo. Ang lalaking nakaberdeng damit ay may hawak na isang maliit na card swipong mahiwagang kayamanan sa kanyang kamay. F***. Ang tiyan ni Darren ay puno ng kabastusan, ngunit pinigilan niya ito at hindi nang ahas na sampay ng malakas. Ang espiritual na jade card na ito ay naglalaman ng halos lahat ng kanyang ipon. Hindi lamang siya ay walang nakuha mula sa Oduo Cultivation City Ruins, ngunit kailangan din niyang mabangkarote. Malas talaga siya. Bagamat siya ay galit, hindi nawala sa isip ni Darren. Gaano man karaming espiritual na jade ang mayroon siya, hindi pa rin ito katumbas ng kanyang buhay. Nagagawa lang niya ang sinabi sa kanya. Bukod dito, dahil ang kabilang partido ay nakatitig sa kanyang espiritual na jade card, hindi siya makapaglipat ng kahit isang piraso. Kinailangan niyang ilipat silang lahat. Ang Star Ink milk, ang mga kayamanan sa kanya, at ang spiritual jade card ay inalis lahat.
Hindi pa rin mapakali ang lalaking nakasuot ng berdeng damit, kaya personal niyang hinanap ang katawan ni Darren bago tuluyang binitawan at bumaling sa susunod. Tumabi si Darren na may mapupulang mukha. Kahit na siya ay hindi naglakas loob na maglaro ng anumang mga trick sa harap ng lalaking naka-green, pati na rin sina Leslie, Tudor, at ang iba pa. Ang lalaking nakaberde ay isang late-stage na nascent soul expert mula sa Spirit Beast Clan. Bagamat maaari silang kumilos ng mayabang sa labas ng mundo, hindi sila naiiba sa mga langgam sa harap niya. Pagkaraan ng ilang sandali, si Darren at ang 5 pa ay lahat ay ninakawan ng malinis ng 2 lalaking naka-green. Walang natira. Kung hahanapin nila ang kanilang mga bulsa ngayon, ito ay mas malinis kaysa sa kanilang mga mukha. Halika, 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 matanda, halika at makipagkompetensya sa akin para makita kung kaninong mga bagay ang mas mahalaga. Hahaha, I'm willing to bet that you'll lose this time. Hindi na pinansin ng lalaking nakaberdeng damit ang mga tao. Walang tiyaga niyang itinambak ang mga bagay na kanilang sinamsam at sinimulang ikumpara ang mga ito. Si Darren at ang kanyang grupo ng 6 ay awkward na nakatayo sa gilid. Hindi nila alam kung ano ang gagawin. Pwede ba? Sa wakas ay hindi napigil ang magtanong ni Darren. Oh, pwede na kayong maligaw. Ang lalaking nakaberde ay tumupad sa kanyang salita at hindi nagpatuloy na gawing mahirap ang mga bagay para sa kanila. Tinuro niya ang teleportation array at sumenyas na umakyat na sila. Okay. Salamat. Darren at ang iba pa ay nakahinga ng maluwag. Natakot sila na ang kabilang partido ay babalik sa kanyang mga salita at atakihin sila. Kung talagang lumaban sila, malamang mamatay silang lahat dito ngayon. Wala nang pakialam ang 6 sa kanila at nagmamadaling tumakbo sa teleportation array. Kahit na alam nilang may Star Ink Milk talaga, siguradong hindi sila maglalakas loob na bumalik sa mapahamak na lugar na ito na tinatawag na AO Duo Cultivation City Ruins. Hindi lamang sila nakakuha ng anumang kayamanan, ngunit sila rin ay pinagsamantalahan ng malinis. Walang maglalakas loob na pumunta dito. Nagkatinginan sina Terence at Minerva at mabilis na sumunod. Dahil ang teleportation formation ay ang tanging paraan palabas, natural na kailangan nilang umalis kasama ang karamihan. Sa paglalakbay na ito sa mga guho, na-scam siya ni Darren at hindi nakuha ang Star Ink Milk. Gayunpaman, hindi rin siya pinagsamantalahan ng 2 lalaking naka-green. Ito ay maaaring ituring na isang pagpapala sa isang kasawian. Lumingon ang lahat upang tumingin kina Terence at Tudor na may mga komplikadong ekspresyon, lalo na sina Leslie at Tudor. Ang lahat ay sinamantala ng lalaking nakaberde, ngunit ang 2 ito lamang ang nakaligtas. Ano ito? Gayunpaman, hindi sila naglakas loob na magreklamo. Pagkatapos ng lahat, hindi nila alam kung anong uri ng ugali mayroon ang 2 ekspertong ito mula sa angkan ng espiritong hayop. Kung sila ang pinaka-nakakainis na uri ng tao, hindi ba sila humihingi ng gulo? Marahil ay hindi nila sinalin si Terence at Terence sa gulo, ngunit sa halip ay nakuha nila ang kanilang sarili sa problema, hindi iyon katumbas ng halaga. Gayunpaman, nang ang lahat ay tumuntong sa teleportation formation at aalis na sana, biglang nagsalita muli ang lalaking nakaberdeng damit. Kayong 2, sandali lang. Itinuro ng lalaking naka-green sina Terence at Minerva. Napakurap-kurap si Terence, akala niya ay walang pakialam ang lalaki sa kanilang lakas at hihilingin lang ang kanilang mga gamit, ngunit pinigilan niya pa rin sila. Nagkatinginan sina Terence at Minerva at huminto nang walang magawa. Hindi maitago ni Darren at ng iba pa na nasa teleportation formation na ang saya sa kanilang mga mukha. Sa wakas ay bumuti ang pakiramdam nila. Tara na. Malamig na ngumiti si Darren. Wala siyang pakialam sa buhay o kamatayan ni Terence, at ang iba ay pareho. Hindi na sila makapaghintay na makitang naghihirap ang 2 ni Terence. Ninakawan sila, kaya mas gusto nilang makita ang iba na ninakawan pa. Saka lamang nila maibabalik ang kanilang balanse sa pag-iisip. Ang teleportation formation ay na-activate na, at bago pa makapag-react sina Terence at Minerva, si Darren at ang iba pa ay nawala na sa formation na may nakamamanghang ngiti. Wala na sila. Lumingon si Minerva kay Terence. Hindi niya maiwasang makonsensya. Isa siyang banal at maaasahang tao noon, ngunit sa isang kisap mata, naging ganito na siya.
Hindi niya matanggap ang katotohanang napaka-unpredictable ng puso ng tao. Ang punto ay, umalis na si Darren at ang iba pa, iniwan siya at si Terence na harapin ang dalawang kakaibang ulo na nagsisibol na kaluluwa na advanced stage spirit beast na mag-isa. Kahit anong isipin niya, hindi siya mapalagay. 4,274. Kayong dalawa, hindi namin nakuha ang Star Ink Milk, kaya hindi masyadong kinakabahan si Terence. Habang kinakausap niya ang dalawang lalaking naka-green, lihim niyang hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Minerva. Wala ba kayong kasama? Di bale, kung ibibigay namin sa inyo lahat ng sa inyo, meron kayo di ba? Nagkatinginan ng dalawang lalaking naka-green na may mapaglarong ekspresyon. Natigilan si Terence habang nakatingin sa dalawang lalaking naka-green sa harapan niya. Muntik na niyang maisip na may mali sa kanyang tenga. Pagkaraan ng ilang sandali ay tumingin kay Minerva, sa wakas ay nakumpirma niyang hindi siya nagkamali ng pagkarinig, ngunit lalo siyang naguluhan. Ang pagbibigay ng kanilang Star Ink Milk sa kanilang dalawa, mayroon bang hindi maipaliwanag na magandang bagay sa mundo? Wala na bang magandang gawin ang kabilang partido, at pinagtatawanan silang dalawa para masaya? Gayunpaman, bago pa makapag-react si Terence, mukhang seryoso ang dalawang lalaking naka-green. Inilagay talaga nila ang lahat ng Star Ink Milk na kinuha nila kay Darren at ang iba pa sa harap ni Terence at Minerva. Hindi lang iyon. Hindi lamang ang Star Ink Milk, kundi ang lahat ng mga kayamanan na kinuha nila kay Darren at ang iba pa ay itinapon din. Nang makita ang eksenang ito, kahit nasa kalmadong personalidad ni Terence, hindi na siya manatiling kalmado. Paanong biglang naging ganito ang mga bagay? Ano ang nangyayari? How was it? Old friend. I won this time, right? Hahaha, kung pumayag ka sa isang taya, dapat mong tanggapin ang iyong pagkatalo. Susunod, ang iyong angkan ay kailangang maghatid sa amin ng tsaa at tubig, at hindi mo na maibabalik ang iyong salita. Ang lalaking nakaberde ay hindi man lang tumingin sa ekspresyon ni Terence. Lumingon siya sa kasama at tuwang-tuwa. Kung hindi mo inagaw ang tatlong mas malakas, matatalo ba ako sa iyo? Kasalanan ng hypocrite na yan. King used such a dirty trick. Ang malaking bote ng Star Ink Milk niya ay higit pa sa lahat ng pinagsama-sama. King cheating. Galit na sabi ng isa pang lalaking naka-green. Ang pagtatalo ng dalawa ay lalong nagpagulo kay Terence at Minerva. Ano ang nangyayari? Kayong dalawa, binibigay mo ba lahat ng ito sa amin? Sumingit si Terence na may kakaibang ekspresyon. Hindi siya naniniwala na may libreng tanghalian. Ninakawan ng dalawang Spirit Beast Master na ito si Darren at ang iba pa, at ngayon ay ibinibigay na nila ang lahat sa kanila. Anong klaseng biro ito? Magiging makatwiran kung ang karumal-dumal na bagay ay lumitaw at ginamit ang kanyang aura bilang isang elder ng angkan ng espiritong hayop upang sugpuin ang dalawa. Gayunpaman, ang malagim na bagay ay hindi lilito sa lugar na ito. Bukod dito, ang kabilang partido ay isang sobrang pag-iral ng nahuling nascent soul stage. Ang karumal-dumal na bagay ay isang primordial spirit lamang at natatakot siya na hindi niya magawang sugpuin ang mga ito. Siyempre, sayo na lahat ito. Marami pa kung hindi sapat. Sabi ng isa sa mga lalaking naka-green. Ang isa pang lalaking nakaberde ay nagwagayway ng kanyang kamay bilang pakikipagtulungan, at ang isang stream ng tunay na enerhiya ay direktang nagbukas ng kabinet sa hindi kalayuan. Agad na tumama sa mukha nila ang kakaibang bango ng Star Ink Milk. Tumingin sina Terence at Minerva sa eksena sa harap nila at agad na natulala. Sa loob ng kabinet, may mga nakaimpake na bote at kahon ng Spirit Jade, at sa hitsura nito, lahat sila ay puno ng Star Ink Milk. Ang anumang maliit na bote ng Star Ink Milk ay isang hindi mabibaylang kayamanan na hindi mabibili sa merkado. Gayunpaman, ito ay hindi lamang isang maliit na bote, ngunit daan-daang mga bote. Sa sandaling iyon, naramdaman pa ni Terence na ang Star Ink Milk ay hindi na bihira. Hehe, ano sa tingin mo? Medyo marami naman dito diba? The man in green chuckled. Nandito na lahat. Take as much as you can. Sa pagkakataong ito, mas nalito sina Terence at Minerva. Masyadong kakaiba ang pangyayari ngayon.
Hindi nila akalain na ganito pala kabait ang dalawang lalaking naka-green na ito para bigyan sila ng ganoon kalaking regalo ng walang dahilan. Ano ito? Mula sa kanilang saloobin kay Darren at sa iba pa, makikita na bagamat hindi marahas ang dalawang makapangyarihang pag-iral ng Spirit Beast Clan, tiyak na hindi sila mabubuting tao. Mas tamang sabihing eccentric sila, pero bakit sa kanilang dalawa lang sila nagkaiba? May isang matandang kasabihan na ang mga nagsisikap na pasayahin ang isang tao ng walang dahilan ay masama o magnanakaw. Si Terence at Minerva ay hindi nakaramdam ng labis na kagalakan sa oras na ito. Sa halip, nakaramdam sila ng lamig sa kanilang mga puso. Kahit na si Terence ay palaging matatag at mapagpasyahan, hindi niya alam kung ano ang gagawin sa pagkakataong ito. Kung gusto lang siyang patayin ng kabilang partido, hindi magdadalawang isip si Terence kahit na malakas ang kabilang partido. Lalaban siya hanggang kamatayan. Ngunit ngayon, hindi lamang ang kabilang partido ang hindi umatake, ngunit binigyan pa siya ng isang malaking regalo. Kakaiba ito kaya natakot si Terence. Hindi naman siya maka-first move, diba? Kung hindi dahil sa katotohanan na ang dalawang nasa harap niya ay masyadong malakas, sa advanced na yugto ng nagsilang nakaluluwa, at hindi alam ni Terence kung kakayanin sila ng bagay na ito, gusto pa niyang hilingin sa bagay na ito na lumabas at tumulong. I don't deserve a reward. Pwede ko bang itanong kung ano ang ibig sabihin nito? Please explain. Walang pagpipilian si Terence kundi ang magtanong, palihim na inihahanda ang sarili na makipagtalo sa dalawang spirit beast na ito. Nagtawanan ng dalawang lalaking naka-green at nagkatinginan. Bigla silang yumuko ng malalim kay Terence. Hindi mapigilan ni Terence na mabigla. Lalong natulala si Minerva na nasa tabi niya. Ano ang nangyayari? Kahit ang isang taong may kakaibang personalidad ay hindi dapat kumilos ng ganito ka-weird, di ba? Hehe, benefactor, kumusta ka na? Sa wakas may pagkakataon na akong magpasalamat. Sabay na sabi ng dalawang lalaking naka-green. Benefactor. Lalong naguguluhan si Terence ngayon mahigit isang taon pa lang siya sa Skyclass Island, at kung nakita niya ang dalawang ito noon, walang paraan na hindi niya ito maaalala gamit ang kanyang memorya. Dagdag pa, sila ay mga late stage na nascent soul cultivator, at kahit na kailangan nila ng tulong, hindi sila matutulungan ni Terence. Saan nagmula ang tagapagligtas? Ngunit sa sumunod na sandali, hindi na nagpatuloy sa pagpapaliwanag ang dalawang lalaking naka-green. Sa harap ni na Terence at Terence, nag-transform sila sa kanilang mga anyo ng hayop, isang apoy na layon at isang gagamba. Kumurap si Terence at agad na nakilala sila. Ang dalawang ito ay ang mga pinuno ng malaking apoy na Lion Clan at ang Spider Clan na nakilala niya sa bulubundukin ng Hulang Haote sa sekular na mundo. Hindi nakakagulat na pamilyar ang tunog ng dalawa, sila ay talagang matandang magkaibigan, ngunit pareho silang nag-transform sa anyo ng tao, at ang kanilang kapangyarihan ay iba na ngayon. Hindi ito maiisip ni Terence kung hindi siya sinabihan. Kayo pala. Agad na nakahinga si Terence, ang kanyang puso na nakabitin sa himpapawid ay tuluyang lumapag sa lupa. Nilinggan niya si Minerva, nagulat pa rin, okay lang. Huwag kang matakot. Nasa tabi natin silang lahat. 4,275. Laking gulat ni Minerva kaya hindi na siya bumalik sa kanyang katinoan sa loob ng mahabang panahon. Naisip niya na ang dalawang Spirit Beast Master na ito ay kakaiba at masama, at sila ni Terence ay mapapahamak ngayon. Hindi niya inaasahan na magkampihan talaga sila. May kilala pa si Terence na Master mula sa Spirit Beast Clan. Bilang karagdagan sa sorpresa, naramdaman ni Minerva na ang bagay na ito ay masyadong kakaiba gaano man niya ito iniisip. Sa mga tuntunin ng katayuan, si Terence ay sumali lamang sa 3 pavilion sa loob ng mahigit isang taon, at ang pagkakaiba sa pagitan ng Hilaga at Timog na isla ay parang langit at lupa. Sa mga tuntunin ng lakas, ang pagkakaiba ay gulo din. Paano sila nagkakilala? Gayunpaman, kahit na hindi niya nakasama si Terence sa mahabang panahon, nasaksihan ni Minerva ang mga himala ni Terence. Hindi maintindihan ng mga ordinaryong tao ang ganitong uri ng maladyos na stroke, ngunit mas malakas ang kanyang kakayahang tanggapin ito. Pagkatapos ng lahat, unti-unti na siyang nasanay. Oo, lahat tayo ay nasa parehong panig. Ang Great Fire Lion at ang dakilang gagamba ay tumawa at tumango.
Pagkatapos ay nag-transform sila pabalik sa kanilang mga anyong tao upang sila ay makapagsalita ng mas natural. Sa katunayan, sa kanilang antas, karamihan sa mga master ng espiritong hayop ay mas sanay na lumitaw sa anyo ng tao. Gagamitin lamang nila ang kanilang tunay na anyo kapag sila ay nakikipaglaban hanggang kamatayan sa iba. Nga pala, bakit bigla kayong nawala? Hindi naiwasang magtanong ni Terence pagkatapos ng sorpresa. Hehe. Nung na-activate ang teleportation formation, lahat kami ay na-teleport sa southern part ng Sky-class Island. Nakangiting sagot ng Great Fire Lion. Maaaring hindi nyo alam ito, pero iba kami sa inyong mga human cultivator. Kapag na-teleport na kami sa Sky-class Island, siguradong i-teleport kaming mga spirit beast sa South Island. Unlike you, we're teleported to a fixed location. Paliwanag ng gagamba. I see, but... Terence looked at them, his expression strange, hindi ba dapat magkaribal kayong dalawa? Bakit kayo magkasama ngayon? Noong sila ay nasa secular na mundo ng Wulong Haute Mountain Range, ang Great Fire Lion Clan at ang Dakilang Spider Clan ay sinumpaang mga kaaway. Siyempre, hindi naman talaga sila sinumpaang magkaaway. Nagagawan lang ang dalawang angkan at hindi maglalaban hanggang kamatayan. Doon kasi ang pinanggalingan ng dalawang angkan. Sa katunayan, maaari silang ituring bilang isang pamilya. Gayunpaman, kakaiba pa rin si Terence na makita ang apoy na layon at ang gagamba na magkasama. Ang dalawang ito ay hindi kailanman talagang nag-away hanggang sa kamatayan, ngunit hindi sila dapat maging magkatugma tulad ng dati. Magkasama kayo. Nang marinig ng Great Fire Lion at ng Dakilang Gagamba ang tatlong salitang ito, nagkatinginan sila at hindi maiwasang manginig ng sabay. Kanya-kanya silang umatras at sabay-sabay na nagsabi, Benefactor, hindi mo masasabi ang mga ganyang bagay. Kailan tayo nagkasama? Og. Nagdilim ang mukha ni Terence, ang dalawang ito ay labis na nag-iisip ng mga bagay-bagay. So may Sunere attributes din sila. He shrugged helplessly, then why are you two together, and why do you have such a tacit understanding? Anong tacit understanding? Ang Great Fire Lion at ang Dakilang Gagamba ay muling nagsalita ng magkasabay. Matapos mapagtanto ang problema, bigla silang namula at nagkatitigan. Sinabi ng Great Fire Lion, Benefactor, masyado kang nag-iisip. Ayokong manatili sa lumang bagay na ito. Wala akong choice. Kung hindi, matagal ko na siyang inalagaan. You, masyado kang mayabang sa mga salita mo. Sinasamantala mo ang katotohanang hindi kita kayang labanan, kaya naglalagay ka ng ginto sa iyong mukha. Inilibot ng gagamba ang mga mata nito at nagpout. Ginto. Mayroon kang nerve upang sabihin ito, ngayon lang ba ako ay nanalo sa postahan? Sinusubukan mo bang manloko? Mayhang nasabi ng mahusay na sunog na leon. Kalokohan, inagaw mo ang tatlong makapangyarihan ng walang sinasabi, lalo na ang pinuno. Ang isang bote ng Star Ink Milk ay kayang patayin ang iba sa isang segundo. Hindi mo ba naisip na nanalo ka sa isang hindi patas na laban? May lakas ka pa rin ng loob na magpakitang gila sa harapan ko. Niayaw kitang pag-alitan. Ang higanteng gagamba ay kinulat ang mga labi nito sa panghahamak. Ang dalawa sa kanila ay halatang makapangyarihang nilalang mula sa angkan ng espiritong hayop, at si Darren ay hindi man lang ng ahas na umutot, ngunit sila ay nag-aaway na parang mga bata. Hindi napigilan ni Terence at Minerva na matawa sa eksenang ito. So hindi na kayo nag-aaway, but instead na tumaya. Hindi mapigilan ni Terence na mapangiti. Labanan. Kung kaya kong lumaban, inawi ko siya hanggang sa magdilim ang langit. Sino ang maiinip na tumaya at maglaro? Matagal na tayong hindi nag-aaway, nangangati na ang mga kamay. Wala tayong pagpipilian. Walang magawa ang Great Fire Lion. Tama. Pagdating natin sa Southern Island, kailangan nating sundin ang mga alituntunin ng Spirit Beast Clan. Kung hindi, mamamatay tayo ng malungkot. Paano tayo lalaban ng walang dahilan? Napabuntong hininga ang malaking gagamba. Benefactor, tingnan mo ang mga guho ng Oduo Cultivation City. Hindi ba namatay silang lahat? Dahil daw sa hindi sila nakinig sa atin kaya sila nauwi sa ganito. Isa itong buhay na halimbawa ng nangyari noon. Kailangan nating magdahan-dahan.
I didn't expect na ang Spirit Beast Clan ay may ganito kahigpit na rules. It's really unexpected. Tanong ni Terence, nagulat. Ayon sa kanyang pagkaunawa, dahil sa biglaang pagkawala ng hari ng mga espiritong hayop, ang angkan ng espiritong hayop ay parang isang grupo ng mga dragon na walang pinuno. Bilang karagdagan, ang bawat makapangyarihang espiritong hayop ay isang natatanging pag-iral at hindi napakadaling pamahalaan. Logically, ito ay dapat na isang gulo. Gayunpaman, sa pakikinig sa Great Fire Lion at sa Dakilang Gagamba, ang mga patakaran ay napakahigpit pa rin, na ibang-iba sa kanyang naisip. Sa totoo lang, hindi mo na kailangang magtaka. Kung ikukumpara sa inyong mga taong nagsasaka, naniniwala ang aming espiritong hayop na angkan na iginagalang ang mga malalakas. Kung maaari kang manalo, pumunta ka. Kung hindi mo kaya, sumuko ka. Hindi na kailangang magpatalo. Hanggat ang lakas ng pinuno ay talagang makakapidyaw sa mga bayani, mas komportable ang mga tao na pamahalaan kaysa sa iyo. Paliwanag ng Gagamba. Totoo yon. Nga pala, bakit kayo nandito? Sira na ba ang teritoryo nyo ngayon? Biglang tanong ni Terence. Hehe, benefactor, huwag kang ang magbiro. How is that possible? Ang Great Fire Lion ay nagwagayway ng kanyang kamay at sinabing, bagaman ito ay isang patay na lungsod, ito ay dating isa sa pinakamahalagang lungsod ng angkan ng espiritong hayop. Kahit na ito ay desyerto ngayon, imposibleng ibigay ito sa isang espiritong halimaw ng ganoon kadali. Tanging ang mga matatanda ng ating espiritong angkan ng hayop ang maaaring sumakop sa ganoong kalaking teritoryo. Bago tayo rito, kaya't wala tayong ganoong kalakas na impluwensya. Ngunit hindi ba kayong lahat ay nasa huling yugto ng Yuanying ngayon? Hindi pa ba ito sapat? Akala ko ay dahil nasakop mo na ang malaking halaga ng mga mapagkukunan ng paglilinang kaya't muling naipanganak ang iyong lakas. Hindi mapigilan ni Terence na maging mausisa. Maging ang apoy na layon o ang Gagamba, sila ay sky class lamang sa karaniwang mundo, ngunit naabot na nila ang advanced na yugto ng orihinal na antas sa napakaikling panahon. Inakala ni Terence na ang kanyang lakas ay lumalaban na sa langit, ngunit kumpara sa dalawang ito, 1,000 milya pa rin ang layo niya. 4,276. Benefactor, hindi mo alam ito. Kaming mga spirit beast ay iba sa inyong mga tao. Ang mga human cultivator ay kailangang umasa sa kanilang mga sarili upang pahusayin ang kanilang lakas hakbang-hakbang. Bawat bit ng lakas ay nakukuha sa pamamagitan ng tunay na paglilinang. Ngunit kaming mga espiritong hayop ay iba. Bilang karagdagan sa aming nakuhang paglilinang, ang aming lakas ay higit na tinutukoy ng aming likas na kalikasan. Ang likas na talento ay direktang naaabot namin sa bawat lahi. Pagdaragdag ng mga bulaklak sa isang brocade. Paliwanag ng Gagamba. Tama. At saka, sa pangunahing Holy Land ng aming Spirit Beast Clan, mayroong isang espesyal na hanay na maaaring makahukay ng mga likas na talento ng aming clan. Hanggat mayroon kaming sapat na foundation, mabilis naming madaragdagan ang aming lakas. Ang aming lakas ay natigil sa isang bottleneck sa loob ng maraming taon sa secular na mundo. Ang aming foundation ay sapat na, at pagkatapos na ma-stimulate ng napakaikling panahon. Gayunpaman, ang array na ito ay maaari lamang gamitin ng isang beses para sa bawat espiritong hayop na ito ay hindi na epektibo pagkatapos nito. Tumango ang Great Fire Lion. Nakikita ko. Tumango si Terence. Ang mga practitioner ng tao ay nakatuon sa kanilang paglilinang, habang ang mga espiritong hayop ay nakatuon sa mga talento ng kanilang lahi. Nagkaroon ng mga kalamangan at kahinaan sa pareho. Kahit na may kaunting pagkakaiba sa talento sa pagitan ng mga taong nagsasaka, hindi ito umabot sa puntong imposibleng tumawid. Hanggat ang isang tao ay masigasig na nilinang at may sapat na mga pagkakataon, anumang bagay ay posible kahit anong yugto ang naabot. Sa kabilang banda, para sa angkan ng espiritong hayop, kahit na ang kanilang talento sa lahi ay hindi nagpasya ng lahat, ito ay nagpasya ng hindi bababa sa 80% ng kanilang lakas. Gaano man sila kahirap, ang mga may mahinang talento ay hindi magagawang ibalik ang tubig.
Para maabot ng Great Fire Lion at ng higanteng gagamba ang advanced stage ng Nascent Soul Realm, dapat ituring na maganda ang kanilang mga talento sa lahi. Iyon ang dahilan kung bakit, pagkatapos na ma-stimulate ng array, ang kanilang mga kakayahan ay maaaring tumaas ng napakabilis. Ito ang bentahe na naidulot sa kanila ng kanilang mga talento sa lahi. Gayunpaman, bagamat sinasabi na ang likas na talento ng lahi ang nagtatakda ng lakas ng isang tao, ang pang-araw-araw na paglilinang ay mahalaga pa rin sa atin. Kung hindi, ito ay masyadong agrabyado kung tayo ay matatalo sa iba. Ang Great Fire Lion ay tumawa at tumingin sa malaking gagamba ng pag-alit. Ang ibig sabihin ay halata. Dahil sila ay nagmula sa secular na mundo, sila ay palaging magkaaway. Wala sa kanila ang handang sumuko sa isa. Kung sino ang naagrabyado ay makakaalam. Humarap ang gagamba at bumaling kay Terence, pareho tayong bago dito. Wala tayong teritoryo o kultibasyon na mapagkukunan, kaya ang tanging pagpipilian natin ay magsagawa ng mga misyon upang kumita ng mga mapagkukunan ng pagtatanim. So, pumunta kayong dalawa dito para sa isang misyon. Curious na tanong ni Terence. Tama. Ipinadala kami ng hari ng angkan ng espiritong hayop upang bantayan ang mga guho ng lungsod na ito. Ang aming misyon ay harangin ang bituin na gatas ng tinte na nakolekta ninyong mga magsasaka ng tao. Ang bagay na ito ay walang gaanong silbi para sa amin na mga espiritong hayop, ngunit para sa inyong mga magsasaka ng tao, ito ay isang magandang bagay na mahirap hanapin sa isang deacon na matataas na halaga na aalisin, kung kaya't ang espiritong ito ay aalisin. Ang Star Ink Milk ay na-intercept natin at ipinadala ito sa East Continent para ipagpalit sa ilang cultivation resources at mga spirit jades mula rito. Hehe, maliban sa mission reward, may extra income din tayo sa paggawa nitong trabaho. Ang Great Fire Lion ay kumandat at tumawa. Sina Terence at Minerva ay hindi maiwasang mapangiti. Ang tinaguriang extra income ng malaking Fire Lion ay walang iba kundi ang nakita nila ngayon. Ang bituin na gatas ng ink ay sikat, at palaging may mga taong nagsasaka na gustong pumasok sa mga guho upang maghanap ng mga kayamanan. Ang resulta ay maliwanag, at natural, lahat sila ay pinagsamantalahan ng dalawang ito. Pinayagan ng Moonshadow Array ang mga tao na makapasok ngunit hindi umalis. Ang tanging paraan sa labas ng mga guho ay sa pamamagitan ng teleportation array. Habang nakatayo rito ang Great Fire Lion at ang dakilang gagamba, hindi makakatakas ang sinumang magsasaka ng tao na pumasok. Higit pa rito, silang dalawa ay makapangyarihang pag-iral sa advanced stage ng Nascent Soul Stage. Ang mga dalubhasa ng tao na naakit ng bituin na gatas ng ink ay sa karamihan ng mga bagong eksperto sa Soul Stage. Sila ay karaniwang walang katugma para sa kanilang dalawa. Upang mailigtas ang kanilang mga buhay, maaari lamang nilang sundin ang kanilang mga utos tulad ni Darren. Ang cultivation resources at spiritual jades ay madaling nakuha, at ang side income na ito ay maituturing na madali at kaaya-aya. Oh, bakit? Ipagpapatuloy na sana ni Terence ang pagtatanong kung bakit hindi sila mismo ang kumuha ng Star Ink Milk, ngunit hinintay na lumapit sa kanila ang mga human practitioner nang tumunog ang kakaibang boses sa kanyang ulo, ang hari ng mga espiritong hayop. Nahanap ba nila ang hari ng mga espiritong hayop? O gumawa ka na ba ng isa pang espiritong hayop na hari? Bumilis ang tibok ng puso ni Terence, halos napalampas niya ang isang bagay na ganito kahalaga. Ito ay isang bagay na maaaring magbago sa buong Skyclass Island. Nabalitaan ko na ang hari ng mga espiritong hayop ay nawawala sa loob ng maraming taon. Paano dumating ang isa pang hari ng mga espiritong hayop? Mabilis na tanong ni Terence. Ito ang pinakakagyat na tanong ng bagay. Ang orihinal na hari ng mga espiritong hayop ay talagang nawawala. Gayunpaman, ang Elder Vermilion Bird, isa sa 4 na Guardian Elder ng Spirit Beast Clan, ay natagpuan ang linya ng dugo na naiwan ng hari ng mga espiritong hayop, kaya nagtalaga siya ng bagong hari. Totoong sumagot ang higanteng gagamba, gayunpaman, ang hari ay napakabata pa at hindi alam ang mga alituntunin ng angkan ng espiritong hayop. Kaya naman, ang matanda ng Vermilion Bird ang namumuno na ngayon.
Siya ay kalahating Panginoon at kalahating lingkod ng hari. Napakataas ng kanyang posisyon. Sa katunayan, ang lahat ng mga usapin ng angkan ng espiritong hayop, malaki at maliit, ay pinangangasiwaan ng kibeng half-bird of the elder. Ano? Hindi ba malinaw na ginagamit nito ang emperador para utusan ang mga basalyo? Malinaw na nararamdaman ni Terence ang kaguluhan sa paghinga ng demonyo kahit na siya ay nasa kanyang diwa. Galit na galit siya, saan nila nakita ang mga inapo ng hari. Ako lang ang isa sa espiritong hayop na angkan na tunay na umalis patungo sa mortal na mundo. Ang bastos na Vermilion Bird na iyon ay hindi man lang pumunta. Nagulat si Terence. Isa itong drama sa palasyo mula sa secular na mundo, at hindi niya inaasahan na mauulit ito sa angkan ng espiritong hayop. Ilang pangungusap lang iyon, ngunit kitang-kita niya ang kakaiba dito. Hindi kaya nakahanap na lang siya ng puppet at ginamit ang pangalan ng matanda sa regent para samantalahin ang pagkakataong umakyat sa posisyon. Tama, talagang ganoon ang kaso. Ang Vermilion Bird, ang mapangahas na bastard na iyon, ay tiyak na gagawa ng ganoong kataksilan. Galit na galit ang demonyong bagay na gusto nitong sumugod palabas at labanan ang Vermilion Bird. Benefactor, anong problema? Nagkatinginan ang apoy na layon at gagamba. Ang kakaiba at makapangyarihang aura na ibinibigay ni Terence ay nagtulak sa kanila na magpasakop sa kanya kahit na sila ay parehong advanced stage na nascent soul cultivator. Ito ay hindi kapanipaniwala. Hindi nila alam na ito pala ang aura ng demonyong nilalang. Bagamat makapangyarihan na silang dalawa ngayon, malayo pa rin sila sa antas ng demonyong nilalang, na dating pinakamataas na elder ng Spirit Beast Clan. Kung tutusin, kung makakabawi ang demonyong nilalang, tiyak na hindi mababawasan ang lakas nito sa kasalukuyang namumunong elder, ang Vermilion Bird. 4,277. Oh, ayos lang ako. Alam mo ba kung saan natagpuan ang bagong hari ng mga espiritong hayop? Isa pa, ang nakatatandang Vermilion Bird ba ang nangingibabaw sa buong angkan ng espiritong hayop? Hindi ba lumalapit ang ibang matatanda para tumutol? Tinanong ni Terence ang multo. Ang kasalukuyang sitwasyon sa angkan ng espiritong hayop ay talagang ang pamilya ng Elder Vermilion Bird ang may kapangyarihan. Ang ibang mga elder ay karaniwang hindi gaanong nagsasalita. Halos lahat ng kapangyarihan ay nasa mga kamay ng Elder Vermilion Bird. Sa loob ng Spirit Beast Clan, kahit sa ibabaw, walang mga boses ng oposisyon. Tumango ang higanteng gagamba. Tama. Kung tutuusin, siya ang Regent Elder. Ang kasalukuyang katayuan ng Elder Vermilion Bird ay nalampasan na ng malaking margin ang iba pang matatanda. Tumango rin ang Great Fire Lion bilang pagsang-ayon. Kung saan nito natagpuan ang hari nito, hindi namin alam. Bago lang kami dito at saglit lang na sumapi sa Spirit Beast Clan. Wala kaming anumang kwalifikasyon o background. We're only the lowest level guards now, not even a one-star executor. How would we know such a core secret? Sigurado akong ang hari at ang nakatatandang Vermilion Bird lang ang nakakaalam kung saan nanggaling ang hari. Kahit ang mga matatanda ay hindi alam ang totoo, lalo pa tayong mga kampon. Dagdag pa ng higanteng gagamba. Oh! Tumango si Terence at hindi na nagsalita pa. Hinihintay niya ang reaksyon ng multo. Sige, wala na akong tanong. Anak, hindi mo na ako kailangang alalahanin. Kailangan ko ng oras para kumalma. Ang makamulto na bagay ay tila nanambalik ang kalmado, buntong hininga sa isip ni Terence ng mahabang panahon bago ito tumigil sa paggalaw. Sige, sabi niya. Tahimik na sumagot si Terence, ngunit medyo nag-aalala siya. Kahit noong siya ay nasa karaniwang mundo at nakilala ang multo sa unang pagkakataon, ito ay nasa pinakamababa at pinakakaabang-abang na kalagayan. Hindi ito nakakaramdam ng ganito kalungkot at panlulumo. Malamang na mahirap tanggapin ng multo ang malupit na realidad na inagaw ng Vermilion Bird ang kapangyarihan, lalo na't malayo pa ito sa paggaling. Kahit alam nito ang totoo, wala itong magagawa. Tama, ang Star Ink Milk ay nasa Rowan City. Bakit kailangan mong hintayin ang mga taong nagsasaka na dumating at makuha ito? Hindi ba't kung ikaw mismo ang mag-iipon nito?
Kung may makakita ng bituin na gatas ng ink at ubusin ito sa halip na ilabas ito tulad ng ginawa natin, hindi ba't malaki ang mararanasan mo? Tanong ni Terence. Naku, wala na tayong magagawa dyan. Hindi tayo makakaipon ng Star Ink Milk ng mag-isa. Ilalagay lang natin ang ating pag-asa sa mga human cultivator na pumasok para maghanap ng kayamanan. Kung diretsyong ubusin nila ito, hindi naman masyadong mataas ang posibilidad. Kahit na ubusin nila ito ng direkta, hindi big deal sa atin ang pagkawala nitong Star Ink Milk. Tumawa ang Great Fire Lion at umiling. Bakit ganon? Yung Star Ink Milk ang nasa pond na yon, kaya hindi naman dapat mahirap kolekta, hindi ba? Hindi maiwasan ni Terence na tumingin kay Minerva na nagtataka. Kahit 3 taong gulang na bata ay kayang gawin ang ganitong bagay, bakit hindi nila ito makolekta? Benefactor, hindi mo ba napansin na ang lugar kung saan matatagpuan ang Star Ink Milk ay talagang isang altar? Tanong ng gagamba sa halip na sumagot. Alam ko. May estatwa ng Spirit Beast doon, pero mahalaga ba? Hindi alam ni Terence kung ano ang nangyayari, kaya nakipagpalitan siya ng tingin kay Minerva. Ang rebel tong iyon daw ay ang hitsura ng dating hari ng mga espiritong hayop. Ang buong altar ay personal nitong itinayo noong nakaraan. Nag-iwan din ito ng pangungusap na nagsasabing ang bituing ang gatas ng tinta ay isang kayamanan na ibinigay sa atin ng mga espiritong hayop ng langit, ngunit hindi tayo pinahihintulutang sayangin ito sa ating kalooban. Kaya naman, hindi tayo maaaring umakyat doon upang kolektahin ang bituin na tinta. Umiling ang dambuhalang gagamba. Mukha talaga itong hari ng mga espiritong hayop. Ang mga salita ng gagamba ay nagpatunay sa hula ni Terence. Ang isang estatwa lamang ay sapat na upang ang mga tao ay hindi malay na magpasakop. Ang hari ng mga espiritong hayop ay talagang isang kataas-taasang pag-iral na maaaring magpasakop sa lahat ng mga hayop dito. Ngunit ang dating hari ng mga espiritong hayop ay matagal nang nawawala. Nagbago ang mga panahon. Ang mga salita ba nito noong panahong iyon ay napakabigat pa rin sa iyo ngayon? Curious na tanong ni Terence. Dahil ang angkan ng espiritong hayop ay ganap na sumunod sa prinsipyo ng paggalang sa malakas, ang hari ng mga espiritong hayop ay wala na sa paligid, at ngayon ay may isang bagong hari. Gaya ng kasabihan, bawat emperador ay nagbabago ng kanyang mga courtier. Hindi sila dapat maging tapat sa mga utos ng nakaraang hari ng mga espiritong hayop. Ang mga salita mismo ay tila walang gaanong binding power. Ang susi ay mayroong natural na thunder array sa altar. Ayos lang para kayong mga taong magsasaka na umakyat, ngunit kung tayong mga espiritong hayop ay aakyat, tayo ay tatamaan ng kidlat. Umiling ang malaking gagamba na may mapait na ngiti. May ganoong bagay. Hindi nakakagulat. Sa wakas ay naunawaan ni Terence at Minerva. Hindi nila inaasahan na ang pagkolekta ng Star Ink Milk, na isang madaling gawain para sa mga tao, ay magiging napakahirap para sa mga espiritong hayop. Sa makatuwid, para makolekta ang Star Ink Milk, lihim kaming nagpapakalat ng balita at espesyal na hiniling sa iba pang miyembro ng Spirit Beast Clan na humanap ng pagkakataon na magbigay ng ilang tila confidential na impormasyon ng mapa. Ito ay para maakit ang mga taong nagsasaka na pumunta at kunin ang Star Ink Milk. Pagkatapos, haharrange namin silang dalawa sa entrance ng teleportation array ng The Great Fire, hehe. Oh my God, ang negosyo mo na ito ay talagang maganda ang takbo. Si Terence at Minerva ay hindi nakaimik. Ngayong naisip na niya ito, palaging ipinagmamalaki ni Darren na pamilyar siya sa mga deacon ng Spirit Beast Clan, kaya naman nakuha niya ang pangunahing sekretong mapa ng mga guho. Ito ay lumabas na ang lahat ng ito ay ideya ng dalawang lalaki. Pinaglalaruan lang siya ng mga ito. To think na proud siya sa sarili niya. Kung alam niya ang malupit na katotohanan ng bagay na ito, malamang na umiyak siya. Sa wakas ay naunawaan ni Terence kung bakit ang lungsod ay hindi kasing bulok ng kanyang inaakala, at kung bakit walang masyadong alikabok sa mga lansangan. Ito ay naka-out na ang buong Oduo Cultivation City ay isang set mula sa simula. Sa sandaling nailabas ang isang sobrang pain na tulad ng Star Ink Milk, tinatayang walang taong magsasaka ang hindi mahuhulog dito. Mahirap ang ginawa nila, ngunit sa huli,
hindi lamang sila naging kulis para sa iba, ngunit kailangan din nilang magbayad ng kanilang buong kapalaran. Hindi talaga nila kayang umiyak kahit gusto nila. Hehe, ito ay isang ready-made na negosyo na walang puhunan. Sayang ang hindi gawin. We came for this. Otherwise, who would guard this damn place? Nagkatinginan ng Great Fire Lion at ang dakilang gagamba at ngumiti. Kung hindi dahil sa dagdag na kita, hindi papayag silang dalawa na maging bantay sa mga labi na ito. Sa pag-asa lamang sa mga gantimpala sa misyon na ibinigay ng angkan ng espiritong hayop, maaari nilang kalimutan ang tungkol sa paggawa ng anumang pag-unlad sa kanilang buhay. Kung tutuusin, iba sila noong sila ay nasa secular na mundo. Ngayon, lahat sila ay nasa advanced na yugto ng nascent soul realm. Ang mga mapagkukunan na mayroon sila ay hindi sapat para sa kanilang paglilinang. Ang isang tao ay hindi maaaring maging mayaman ng walang windfall, at ang isang kabayo ay hindi maaaring maging mataba kung walang night grass. Kung hindi nila sinamantala ang side door, saan nila kukunin ang mga benepisyo? Sa katunayan, kung ito ay upang mangolekta lamang ng Star Ink Milk, mayroong isang mas maginhawa at simpleng paraan. Maaari lang niyang makuha ang isang tao at hayaan siyang kolektahin ang Star Ink Milk sa altar. Sa ganitong paraan, magiging madali. 4,278. Gayunpaman, walang sino man ang nakagawa nito. Ang dahilan ay napakasimple. Pagkatapos ng lahat, ang dating hari ng mga espiritong hayop ay dating isang hindi magagapi na pag-iral. Kahit na ang mga bagay ay nagbago sa paglipas ng panahon at ang mga salita nito ay wala ng ganoon kalakas na puwersang nagbubuklod, walang sino man ang talagang ituturing ito bilang hangin. Bukod dito, may malalim na kahulugan sa likod nito. Ang dahilan kung bakit napakabihirang ng Star Ink Milk ay hindi lamang dahil sa mahusay na epekto nito sa mga nagsasaka ng tao, kundi dahil ito ay napakabihirang. Gaya nga ng kasabihan, mas bihira ang isang bagay, mas mahal ito. Kung patuloy na ibinebenta ng Spirit Beast Clan ang Star Ink Milk, hindi na magiging bihira ang mga bihirang produkto, at hindi nila ito maibebenta sa magandang presyo. Natural na hindi gagawin ng Spirit Beast Clan ang ganoong katangahang bagay. Siyempre, ang pinakamahalagang bagay ay ang paggamit ng Star Ink Milk fishing method ngayon, hindi lamang siya makakakolekta ng Star Ink Milk ng naaangkop, ngunit sa parehong oras, maaari rin niyang hayaan ang kanyang mga nasasakupan na samantalahin ang pagkakataong mangisda para sa langis at tubig. Isa rin itong disguised reward. Hindi lang nito nailigtas ang gulo ng amo, natuwa rin ang kanyang mga nasasakupan sa paggawa nito. Masasabing pumapatay ito ng 2 ibon gamit ang isang bato. Ano ang tungkol sa iyong mga angkan? Nakangiting tanong ni Terence. Ang 2 ito ay parehong pinuno ng angkan. Kung wala ang kanilang tulong, ang malaking apoy na Lion Clan at ang malaking Spider Clan ay mahihirapang tumayong matatag sa katimugang isla kung saan naruroon ang mga makapangyarihang espiritong hayop sa lahat ng dako. Nandito kami para bantayan ang pinto, kaya't ang mga maliliit na bata ay natural na kailangang sumunod sa amin at tulungan kami. Gayunpaman, lahat sila ay nagtatago sa likod ng mga labi at hindi maaaring matuklasan ng mga tao na magsasaka, o kung hindi ay alertuhan mo ang kaaway. Tumawa ang Great Fire Lion. Alright, speaking of paghagupit ng damo at pag-alerto sa ahas, pagkatapos na magdusa ang mga tulad ni Darren ng pagkalugi, babalik sila at ikakalat ang balitang hinaharangan mo ang daan at pagnanakaw. Hindi ba't malalantad itong bitag na itinakda mo? Hindi naman ito pang matagalang plano, di ba? Tanong ni Terence. Hehe, sinong magpapakalat ng mga nakakahiya at malas na balita? Hindi ba nila ikakahiya ang sarili nila? Kilala ang mga human cultivator sa pagiging makasarili. Hindi na siya makapaghintay na lahat ng tao sa mundo ay pumunta dito at sumunod sa kanyang mga yapok upang siya ay makaramdam ng kagaanan. Paano siya naging mabait para paalalahanan ang iba? Tumawa ang Great Fire Lion habang nagsasalita. Kung hindi dahil sa kanyang likas na pagkamakasarili, hindi nila matagal na magagawa ang negosyong ito. Totoo iyan. Inisip ito ni Terence at may katuturan ito.
Kahit na siya iyon, hindi niya sasabihin kahit kanino maliban na lang kung napakabuting kaibigan niya, lalo pa sa iba. Higit pa rito, nang siya at si Minerva ay napatigil, si Darren at ang iba pa ay may namumulang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Isa na itong buhay na halimbawa. Ang lahat ay nasa malas, ngunit silang dalawa lamang ang maayos. Kahit sino man iyon, mararamdaman nilang hindi patas. At saka, kung talagang lumabas ang balita na walang gaanong tao na magsasaka dito, malamang hindi na tayo magtatrabaho dito. Mag-iisip na sana tayo ng paraan para ilipat ang sarili natin para gumawa ng ibang misyon. Anyway, hindi naman tayo pwedeng mag-aksaya ng oras sa maldita na lugar na ito. Nakangiting dagdag ng gagamba. Tama. Pupunta tayo kung saan may pera. Hindi tayo nag-iisa. Malaki ang pamilyang pinapakain natin. Paulit-ulit na tumango ang apoy na layon. Siya at ang malaking gagamba ay palaging magkaaway at magkaibigan. Sa sekular na mundo, halos magkaaway sila, ngunit maraming makapangyarihang espiritong hayop sa Skyclass Island. Magkadikit lang silang dalawa at sabay na umabant at umatras. And, I think that your current situation is actually quite good. It's your first time here and you don't have any territory. It's indeed very risky to bring so many tribesmen around. Nagkataon lang na walang makikipag-away sa iyo para sa teritoryo sa mga guho, kaya bihira itong manirahan. Tumango si Terence. Tama. What we need to do now is to earn more money from this place and gain a firm foothold. Kung paano tayo uunlad in the future, we can only talk about it when the time comes. Ang malaking gagamba ay biglang nakahanap ng soulmate. Inikat nito ang ulo at ngumisi sa Great Fire Lion, nakita mo ba iyon? Ang mga dakilang isipan ay pareho ang iniisip sa ating tagapagbigay. Kung nakinig kami sa masamang ideya mo at gumala sa labas, sino ang nakakaalam kung ilan sa ating 2 tribo ang namatay? Hindi tayo magkakaroon ng ganito katahimak na buhay ngayon. Sige, sige, sige. Ikaw ang matalino, okay. Medyo nahihiya ang mukha ng Fire Lion, at mabilis niyang iniba ang topic, benefactor, huwag na nating pag-usapan. Sabihin mo sa akin ang iyong sitwasyon. Bakit ka nandito? At ang nasa tabi mo, maaari ba siyang maging? Sa puntong ito, ang Great Fire Lion at ang dakilang gagamba ay nakatitig kay Minerva habang tumatawa ng pilyo. Nagtawanan sila kaya napayuko si Minerva sa kahihiyan. I almost forgot. Come, let me introduce her to you. Her name is Minerva, a disciple of the Green Cloud Pavilion on the North Island. Ngumiti si Terence at nagpakilala sa kanila, Minerva, itong dalawang ito ay matandang kaibigan na ginawa ko sa sekular na mundo. Nakita mo na ang kanilang tunay na anyo. Sila ang mga chief ng apoy na Lion Clan at ang malaking Spider Clan. Binabati ni Minerva ang dalawang nakatatanda. Mabilis na tinanggal ni Minerva ang kanyang belo at yumukod sa Great Fire Lion at dakilang gagamba. Dahil magkaibigan sila, hindi na kailangan pang itago ang kanyang hitsura. Hindi kami maglakas loob, hindi kami maglakas loob. Hindi kami nakatatanda, ikaw ang aming hipag. Mabilis na gumanti ng pagbati ang apoy na Lion at gagamba. Sa mga tuntunin ng edad at lakas, sila ay mga nakatatanda, ngunit si Terence ang kanilang tagapagligtas. It was not too much to call him sister-in-law. Ang kapatid na babae, na ito ay nagpahiya sa dati ng manipis na balat na si Minerva. Pulang-pula ang mukha niya hanggang tenga. Sige, hindi na kailangang maging magalang sa inyong dalawa. Magkampi lang naman kayo. Ngumiti si Terence. Oo, oo. Benefactor, sinabi mo lang na si hipag na si Minerva ay disipulo ng Green Cloud Pavilion ng North Island. Saka paano kayo nagkakilala? Nagtataka ang Great Fire Lion. Napakasimple. Dahil kapareho ko na siya ngayon, isang alagad ng Green Cloud Pavilion sa North Island. Kaya, natural lang na magkakilala kami. Nakangiting sagot ni Terence. Benefactor, sumali ka na rin sa 3 pavilion ng North Island. Nagtataka ang Great Fire Lion at ang dakilang gagamba. Tama.
Noong una akong dumating sa Sky-class Island sa pamamagitan ng teleportation formation, random na ipinadala ako sa North Island, at pagkatapos ay sumali ako sa 3 pavilion. Mahigit 1 taon na ang nakalipas mula noon, at mahirap ilarawan ang mga pinagdaanan ko sa ilang salita, sabi ni Terence, bumaantong hininga. Napakaraming bagay ang nangyari sa nakalipas na taon, at bawat isa sa kanila ay isang alamat na hindi maisip ng sinuman. The distance between the North and South Islands is more than 108,000 miles. Benefactor, bakit ka nandito? Nagkatinginan ng Great Fire Lion at ang dakilang gagamba at sinabing, nandito kaya sila para sa Star Ink Milk? Parang hindi naman. Naaalala ko na ang balita ng bituin na gatas ng ink ay inilabas lamang sa mga kalapit na dagat. Kumalat na ba ito hanggang ngayon? Tao. Hindi naman. Sa totoo lang, sikreto pa rin ito sa labas. Hindi alam ng marami ang tungkol dito. Sabi ni Terence, umiling-iling. 4,279. Kung alam ng lahat ang tungkol dito, si Darren ay hindi magiging napakahiwaga at hindi sana kakaunti ang mga tao. Sino yun? Nalilitong tanong ng Great Fire Lion. Sa totoo lang, pumunta kami dito sa pagkakataong ito dahil tinanggap namin ang isang misyon mula sa 3 pavilion. Dumating kami sa lugar ng dagat ng Yingluo upang tugisin ang isang masamang magsasaka. Gayunpaman, may mga paikot-ikot na nangyari sa daan, kaya gumala kami sa kalapit na lugar ng Zinduan Sea. Pagkatapos, narinig namin na ang miasma sa kagubatan ng Laughing ay nawala, kaya't sinundan namin ang Wetrepong at ang iba pa niya. Grupo na pinaalis mo lang. Sinabi niya na may pagkakataong makuha ang Star Ink Milk, kaya pumunta tayo rito. Ipinaliwanag ni Terence ang lahat sa ilang pangungusap. Hehe, originally, magkaiba kami ng lugar, pero somehow we managed to meet again. This is the legendary fate. Masayang sabi ng Great Fire Lion. Iyan ay tiyak. O tama, Benefactor, ang dalawa sa iyo ay maaaring dalhin ang lahat ng Star Ink Milk na ito sa iyo. Gayunpaman, ito ay maaaring hindi madaling dalhin ito. Kailangan kong mag-isip ng isang paraan upang maimbak ito para sa iyo. Sabi ng malaking gagamba na pinipigilan ang kanyang utak. Mayroong ilang daang bote ng Star Ink Milk dito, at hindi niya ito mailipat o mailagay lamang sa isang bag. Hindi niya alam na si Terence ay may trump card tulad ng Jade Space, at kakailanganin ng maraming pagsisikap para sa mga normal na tao na makuha silang lahat. Lahat sila. Ano? Kumurap si Terence at nagtanong, hindi ba narito ang pangunahing misyon mo para mangolekta ng Star Ink Milk? Magkakaroon ng mga espiritong diakono ng halimaw na regular na darating upang kunin ang bituin na gatas ng tinta. Kung aalisin ko ang lahat, hindi ba kayo masisisi? Talagang kailangan ni Terence ang Star Ink Milk, at talagang gusto niya ito, ngunit kung hahayaan niyang sisihin siya ng apoy na lion at spider, hindi ito tama. Hindi siya gagawa ng ganoon sa sarili niyang mga tao. Hindi naman. Kaming dalawa lang ang nagbabantay sa mga labi. Kung may mga taong nagsasaka na pumasok sa panahong ito, at ilan ang dumating, kung hindi ko sasabihin, hindi niya sasabihin, walang ibang makakaalam. Nakangiting paliwanag ng gagamba. Tama, pagdating ng diakono, sasabihin na lang natin na walang dumating sa panahong ito. Saka hindi ba maaayos iyon? Wala akong ganoong klaseng libreng oras. Tumawa din ang Great Fire Lion. Pero kung magdadala ako ng napakaraming sabay-sabay, hindi ba't ang ibig sabihin noon ay walang tao na matagal na rito? Nag-aalala pa rin si Terence, at kahit na hindi siya makahanap ng mapagtatanong, nakikita niyang wala dito. Kung talagang gusto niyang mag-check, maaari siyang pumunta sa altar at tingnan ang dami ng Star Ink Milk. Hindi ba niya alam ang lahat? No way, Benefactor. Tingnan mo ang bilis ng pagtulo ng Star Ink Milk na iyan, kung mabilis, mapupuno ito ng bote tuwing 2 o 3 araw. Basta kalahating pool, kaming mga spirit beast ay hindi nang ahas na umakyat at suriin ito ng mabuti, sino ba ang hindi matatakot na tamaan ng kidlat? Mahirap sabihin sa labas ng dakila kung may paliwanag pa ang dakila kung may nakatayo lang sa altar o mas kaunti. Tama.
At saka, benefactor, pagkatapos mong kunin ang mga ito, hindi naman sa wala na tayong Star Ink milk dito. Maya-maya, pagdating ng mga human cultivator mula sa ibang dagat, hindi na ba tayo magkakaroon? Paliwanag ng gagamba. Ibang mga rehiyon ng dagat. Kumurap-kurap si Terence, nalilito. Mayroon bang mga taong magsasaka mula sa ibang dagat na pumupunta rin dito? Siyempre. Napakalaki ng kagubatan ng Lofeng. Ang dagat ng Jenduen ay hindi lamang ang sea area na katabi nito. Ilang direksyon ang konektado sa ibang mga lugar ng dagat, at lahat sila ay may kanya-kanyang transmission arrays. Hanggat ipinapakita natin ang mapa ng ruta, natural na darating ang mga taong magsasaka. Tumawa ang Great Fire Lion. Kaya, benefactor, huwag kang mag-alala. Maganda ang relasyon namin ng Spirit Beast na di ka na namamahala sa bagay na ito. Hindi niya tayo pahihirapan sa maliit na bagay. Ang malaking gagamba ay komandat at nagpahiwatig. Kung gayon. Sige, hindi ako tatayo sa seremonya kasama kayong dalawa. Naunawaan na ngayon ni Terence marahil kailangan nilang ibigay sa mga deacon ang ilan sa mga mapagkukunang itinago nila para sa kanilang sarili. Kung hindi, bakit ipupromote ng mga diakono ang kanilang mga produkto sa labas samantalang sila ay narito lamang upang mangolekta ng bituin na gatas ng ink? Ang lahat ng ito ay kapwa kapaki-pakinabang. Dahil hindi nito ideawit ang Great Fire Lion at ang dakilang gagamba, sayang kung wala itong Star Ink milk. Tanga lang ang tatanggi nito. Kasabay nito, ikinaway ni Terence ang kanyang kamay sa harap ng lahat at inilagay ang lahat ng mga bote ng jade sa espasyo ng jade. Sa karamihan ng tao, parang daan-daang bote ng Star Ink milk ang nawala sa manipis na hangin sa ilalim mismo ng kanilang mga mata. Matagal na hindi nagsalita ang apoy na layon at gagamba, ngunit tumingin sila kay Terence ng may higit na paggalang. Kahit na sila ay mga late stage na nascent soul cultivator, imposible para sa kanila na gawin ang ganoong perpektong trabaho. Tunay na kamangha-mangha ang kanilang tagapagligtas. Ngunit sa gulat nila, hindi masyadong nagtanong ang apoy na lion at spider. Kahit na sila ay nasa parehong panig, ito ay isang trump card. Sasabihin sa kanila ni Terence kung gusto niya, at hindi niya kailangang pilitin kung ayaw niya. Sa pagtingin sa dami ng Star Ink milk sa Jade Space, tuwang-tuwa si Terence. Hanggat hindi ito ginagamit bilang tubig, hindi banggitin sina Terence at Minerva, kahit na bilangin niya ang lahat ng Hongyan at mga tagasunod sa paligid niya, ito ay dapat na higit pa sa sapat. Ang paglalakbay na ito sa kagubatan ng Lofeng, mula sa sanggol na ginseng hanggang sa Wando Golden Core Fruit, at ngayon hanggang sa Star Ink milk, ang ani ay talagang lampas sa imahinasyon. Ito ay makikita na ang pagtanggap sa gawain ng paghuli kay Wabaw ay talagang isang matalinong hakbang. Sa pagkakataong ito, kahit na hindi nila mahuli si Wabaw, ang ani lang ay sapat na para mainggit ang iba. Tama, benefactor, marunong ka bang gumamit ng Star Ink milk? Biglang tanong ng higanteng gagamba. Ito. I really didn't understand it in detail. Hindi ba diretsong kinuha ito ng ganito? Napakurap si Terence. Sa katunayan, dahil hindi sapat ang kanyang antas, hindi pa niya narinig ang Star Ink milk noon. Nakasalubong lang niya si Darren at ang iba pa habang papunta rito. Narinig niya na ang gatas na ito ay makakatulong sa kanya na maging pinakamalakas na bagong eksperto sa soul stage, kaya nagpasya siyang sundan sila kaagad. Wala siyang ideya kung paano gamitin ang Star Ink milk at isang kumpletong layman. Siyempre, ito rin ay isang perpektong tagumpay. Si Terence ay hindi pa nakipag-ugnayan sa Star Ink milk, ngunit kahit papaano ay gumamit siya ng Star Ink Stone noon para mahulaan niya na hindi ito ganoon kalayo. Ito ay isa lamang kombinasyon ng dalawa kapag sumisira sa nascent soul. Dagdag pa, hindi ba naroon ang mapahamak na bagay? Hindi imposible na ubusin ito ng direkta, ngunit ang pamamaraang ito ay maaari lamang ituring na isang kalahating perpektong tagumpay sa karamihan. Kung ikukumpara sa isang tunay na perpektong tagumpay, mayroon pa ring malaking agwat. Umiling ang dambuhalang gagamba. Oh, may iba pa kayang paraan. O gusto mong gamitin ko ito kasama ng ibang makalangit na kayamanan o table task?
Sabi ni Terence, malalim ang iniisip. 4,300. Isa siyang alchemist, kaya ang unang pumasok sa isip niya ay gumamit ng medicinal pill bilang pandagdag. Pagkatapos ng lahat, mayroong maraming likas na kayamanan. Ang epekto ng pagkonsumo ng isa ay talagang karaniwan, ngunit kung ang ibang mga espiritual na gamot ay ginamit bilang mga pandagdag, ang mga nakapagpapagaling na katangian ng mga kayamanan ay maaaring mapakinabangan, at maaari silang makagawa ng mga kamangha-manghang epekto. Hindi na kailangan iyon. Kung gusto mong tunay na makamit ang isang perpektong pambihirang tagumpay sa orihinal na yugto ng sanggol, mayroon talagang isang napakasimpleng paraan, at iyon ay ang maligo sa Star Ink Milk. Nakangiting sabi ng malaking gagamba. Ha! Sina Terence at Minerva, na matamang nakikinig, ay nag-isip na ito ay isang uri ng mapanlikhang pamamaraan, ngunit nang marinig nila ang salitang shower, sila ay natigilan. Walang kakaiba sa pagligo, ngunit ang paggamit ng Star Ink Milk para maligo ay talagang kakaiba kahit ano pa ang isipin nito. Kung ito ay ibebenta sa merkado, ang isang patak ng Star Ink Milk ay nagkakahalaga ng kahit 1,000 spirit jade. Mayroon bang mas maluho at maluho kaysa sa paligan gamit ang bagay na ito? Hindi ka nagkamali ng narinig. Ligo na. Tumawa ang Great Fire Lion at sinabing, bagamat kami, ang angkan ng Spirit Beast, ay hindi namin ginagamit ang Star Ink Milk at ipagpalit ito sa mga human cultivator, ito ay ginawa namin pagkatapos ng lahat. Napakaraming mga nagsasaka ng tao ang gumamit ng Star Ink Milk, at mayroon pa tayong kaunting pag-unawa dito. Nagbuod din kami ng ilang karanasan. Ang Star Ink Milk ay ang pinaka-epektibo lamang kapag ginamit sa unang pagkakataon. Hindi naman masasabing wala ng epekto pagkatapos nito, ngunit tiyak na hindi na ito magkakaroon ng milagrosong epekto ng muling pagsilang. Sa karamihan, ito ay magiging tulad ng kung paano ginagamit ng mga espiritong hayop ang Star Ink Milk. Ito ay kapaki-pakinabang lamang. Tama, at may isa pa, panloob man o panlabas na gamit, ayos lang talaga. Walang kitang-kitang pagkakaiba sa epekto ng Star Ink Milk. Tumango ang higanteng gagamba at dagdag pa. Dahil walang halatang pagkakaiba, hindi na kailangang sayangin ito sa pamamagitan ng paggamit nito sa pagligo, di ba? Kumaibot ang mga labi ni Terence, iniisip pa rin na sobra ang ideya. Kahit ilang henerasyon na siyang mayaman, hindi niya ito kinaya. Hindi, nag-summed up din kami ng pangatlong punto ng karanasan. Ibig sabihin, mas maraming Star Ink Milk ang maaaring makontak ng iyong buong katawan sa unang pagkakataon na gamitin mo ito, mas maganda ang epekto. Paliwanag ng gagamba. Bago pa makapag-react sina Terence at Minerva, tumawa ang apoy na layon, sa makatuwid, kung gusto mong makamit ang tinatawag na perpektong tagumpay, ang pinakamagandang paraan ay ang maligo gamit ang Star Ink Milk. Ang anumang iba pang paraan ay magbibigay daan sa iyo na magkaroon ng higit pang pakikipag-ugnayan dito. Siyempre, if you don't mind, I think pwede kang maligo at uminom ng sabay. Naliligo habang umiinom. Nagkatinginan sina Terence at Minerva na walang imak. Hindi pa nila nakita o narinig ang gayong labis na paraan ng paggamit ng tubig. Bagamat medyo exaggerated ang taong ito, ayon sa nakaraang karanasan ng ating Spirit Beast Clan, ito talaga ang nangyari. Siyempre, hindi alam ng mga ordinaryong tao ang pamamaraang ito. Kahit alam nila, wala silang mga kondisyon para gawin iyon. Iilan lang ang mga taong nagsasaka na nakakakuha ng isang maliit na bote ng Star Ink Milk. Imposibleng makakuha ng ganoong dami ng sabay-sabay at gamitin ito para maligo. Tumango ang dambuhalang gagamba. Sige, nakuha ko na. Sa wakas ay natunaw ni Terence ang nakakagulat na paraan ng paggamit. Ang apoy na layon at gagamba ay nagbigay sa kanya ng ilang daang bote ng sabay-sabay, gayunpaman. Ito ay sapat na upang gamitin para sa paligan. Kung hindi sapat para sa ilang tao na maligo ng hiwalay, maaari silang lahat na maligo ng magkasama. Habang nag-uusap sila, bahagyang gumalaw ang karayom sa bilog na disk sa tabi ng pormasayon, na umaakit sa atensyon ni Terence. Ito ay. Itinuro ni Terence ang disk.
Ang Big Dipper at kalahating buwan ay inukit dito, at ang Porma Sion ay kapareho ng pagbuo ng anino ng buwan. Parang may koneksyon ang dalawa. Oh, ito ang detection array ng Moon Shadow Array sa labas. Kung gumawa ng anumang paggalaw ang Moon Shadow Array, lalabas ito dito. Paliwanag ng gagamba. Ibig sabihin ba nito ay may humahamon sa Moon Shadow Array? Sabi ni Terence, malalim ang iniisip. Tama. Parang may dumarating na namang wave ng mga human cultivator. Hehe, andito sila para bigyan tayo ng init. Lahat sila mabubuting tao. Ang Great Fire Lion ay nasa sabik na pinunasan ng kanyang mga kamay. Hindi napigilan ni Terence at Minerva na mapangiti. Kung alam lang nila na nandito sila, hindi sana sila pumasok para bigyan sila ng init. Sino ang gustong maging mabuting tao? Dahil may mga tagalabas dito, hindi komportable na magstay kami ng matagal dito. Pwede na lang muna kaming mag-leave. Dahil alam na namin ang recent situation ng isa't isa, we will have the opportunity to meet again in the future. Iminungkahi ni Terence. Sige, mahaba pa ang pupuntahan. Sa susunod ko na lang hahabulin ang benefactor ko. Tumango ang apoy na layon at gagamba. Kung makita sila ng mga tagalabas na magkasama, hindi sila tot-utol dahil hindi sila pumunta sa labas ng mundo, ngunit kung may tumutok sa kanilang mga mata kina Terence at Minerva, ito ay magiging mahirap. Sige, magkikita pa tayo. Ingat kayong dalawa. Sina Terence at Minerva ay ikinulong ang kanilang mga kamay sa apoy na layon at gagamba. Magkikita tayong muli, mag-ingat ka. Pinanood ng apoy na layon at spider habang sina Terence ay naglalakad papunta sa teleportation formation. Inactivate nila ang teleportation formation at isang puting ilaw ang kumislap, at nawala ang dalawa. Nang muli nilang imulat ang kanilang mga mata, muling lumitaw ang mga figure ni Terence at Minerva sa masukal na kagubatan. Napapaligiran sila ng isang bakanting lugar. Maliban sa maliit na teleportation formation sa ilalim ng kanilang mga paa, may isa pa sa hindi kalayuan. Kung ang lahat ay mapupunta ayon sa plano, ang kabilang dulo ay dapat ay ang Laughing Road Teleportation Formation, na direktang patungo sa Zinduan City. Sinuri ni Terence ang lugar, walang ibang practitioner sa paligid, kahit si Darren at ang iba pa. Siya ay dumating sa mataas na espiritu ngunit umalis sa mahinang espiritu, malamang siya ay walang mood upang manatili pagkatapos ng kung ano ang kanyang pinagdudusahan sa mga guho. Anong gagawin natin ngayon? Gusto pa ba nating ituloy ang pamamasyal dito? Lumingon si Minerva at nagtanong. May ilang araw pa bago bumalik ang miesma, kaya hindi sila nagmamadaling umalis. Kalimutan mo na to. Wala na siguro akong makikitang maganda kung magpapatuloy ako sa pag-ikot dito. Imbes na mag-aksaya ako ng oras, mas mabuti pang bumalik na ako sa Zinduan City. Mahigit kalahating buwan na akong nasa labas. Magpapahinga ako ng kaunti pagbalik ko, at pagkatapos ay makakapaghintay akong bumalik ang barko sa Black Ark City. Sabi ni Terence pagkatapos ng ilang pag-iisip. Ang baby ginseng, Wando Golden Core Fruit, at Star Ink Milk ay ang pinakasikat na kayamanan sa kagubatan ng Laughing. Nakuha nila ang lahat ng ito. Sa kanilang dalawa, hindi na kailangang ipagpatuloy ang pag-aaksaya ng oras sa kagubatan. Maaari rin silang bumalik at magpagaling. Tumango si Minerva, at agad silang pumunta sa isa pang teleportation array sa gilid. Pagkatapos tumingin sa paligid, nalaman nilang pareho ito ng teleportation array ng Laughing. Mayroong 6 na posisyon sa teleportation array, ngunit ang pagkakaiba ay mayroong card slot sa likod ng bawat isa sa 6 na posisyon. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.